The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Alright, mayong gabi mga abyan kag mga kauturan. Sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga tagpalamati. Live naman kita sa aton nga counseling sa radio, live sa streaming. At the same time, live kita sa 106.1 FM, your Beats Radio. Kag sa Boracay Malay streaming, live kita. Salamat kita sa Ginoo sa gabi nga makahiwat naman kita sa aton nga palatuntunan diri lamang sa aton nga counseling time sa radio. Salamat sa Ginoo sa iya nga padayon nga pag toy sa pagpadayon niya nga pag-sustain sa aton, no? Salamat gid sa aton mga kauturan, mga tumuluo nga nagasakdag sining aton likoton sa radio program naton, sa mga pangamuyo kag nagasuporta. Salamat gid sa Ginoo kabay, ang Ginoo magabalik sa pagpakamayo sa inyo, no? Kag sa ning gabi kabay nga yara kamo sa maayo nga kahimtangan kag maayo nga panglawason bawti importante ang health naton subong. Kag kabay nga sa sini nga adlaw aton ginalagad ang Dios, aton ginsimba ang Ginoo, nagpakigaupod kita sa aton bugos nga pamilya sa pagsimba sa iya, no? Kag salamat gid sa Ginoo sa padayon niya nga pag sustain, padayon niya nga pag-agubay sa bawat isa sa aton, no? Kag sa sini nga gabi sulod naman kita sa inyo nga tagsatagsa nga panimalay, kag ang iban sa inyo ay nagakino, nagapreparar sa panihaponon, samtang kamo nagapamati sa ang aton nga programa. Salamat sa gihapon sa inyo padayon nga pagpahinugot sining aton nga buluhaton kag hilikoton naton sining nga gabi. Kag kabay padayon ang Ginoo magapakamaayo sa iya mga pulong nga aton nga ginatalupangod, no, every now and then. Sining aton nga palatuntunan kag lain-lain nga mga mensahe naman, mga topiko ang aton nga ginatun-an gid bawat Sunday, and then sa aton man nga mga programs naton. All right, so sa sining gabi we are going to discuss about pressures or panic. You know, sa iban nga mga pungsod may mga panic buying na, kag subong kung imo lang tawon na very relevant ining aton i-discuss tungod kay if you are going to look sa balita, mamati ka sa mga news, sa TV, sa social media, nagagrabe ang balaklon, nagaminahal mga biyan, no? So ang iban lalo na ang may mga motor, may mga salakyan, nagataas ang presyo. Kagina dito nagpila kami sang amon niya nga napagas kami, nagapatughong kami. May ara sang ginalon, no? Isa ka tricycle nga pila ka galon to nga ginakargahan sang crudo to ayhan or gasolina. Why? Because nagapreparar sila basin ko next week mataas naman ini. Bawti way kita tsansa. Why ta choice mga biyan? Ha? So, ang iba naga-panic buying basin kung 1 month na lang kuno ang supply sa aton nga mga gatong sa mga salakyan. Grabe . So, this is sometimes cause us to panic, no? Mga pressure grabe. So, amo niya ang aton nga palatukuran sa aton pagtuon sining gabi. No, when panic and pressure come, what should a person do? Ano ang himuon mo? Antis ang tanan, magapangamuyo kita, anay. Amay nga langit nun, salamat gid sining gabi nga padayon kami maka tuon kag makapamalandong sa imong pulong. The only encouragement, the only thing that we could be able, Lord, to have hope and rely upon is in your word and in you. Lord, salamat gid nga sining gabi makapadayon kami. Tagay kami ginusing langit nun nga kaalam kag sa amon mga tagpalamati kag sa amon mga viewers sining gabi. Lord, we pray that may you will be the one
nga maghatag sa amon encouragement kag maghatag sa amon Ginoo sing kalipay kag ayhan paghatag sing dako nga concern sa sitwasyon subong Lord. Ang mga tao ang ila response when panic and pressure come or they encounter Lord, gakataranta sila ayhan ang amon nga mga sitwasyon kag kabay nga sa amon as Christians, as believers of the Lord Jesus Christ. When pressure and panic come, we will trust you. We will rely on you, Lord. So be with us as we come to study your word tonight. Bless all of us, our viewers and our listeners tonight. All these things you ask in Jesus' name. Amen. Sa gyapon ang inyong nga alagad, suning gabi, Pastor Jonathan Altes of Unidos Fundamental Baptist Church, nag-upod sa inyo, kag nag-sulod sa inyo nga mga panimalay sa sinigid nga gabi, kag welcome sa aton nga pagpamalandong sa sinigid gabi. No? Good evening sa aton nga first viewer, no? Sakay, of course, sakay Mrs. si Cherry Altes, kay Mrs., no? Ang aton nga avid listeners, no? And sakay Lorena Basia Samson, sakay Mama, kag sakay Rosimay Rubio Goyal, no? Kag thank you again for sharing sa siningin nga gabi. Alright, now, when panic and pressure come, what should a person do, no? Sa sininga mga panag-on, sininga mga tinuon, there are moments when we sometimes feel overwhelmed by panic and pressure. Ang problems nagka-pile up, no? Our mind races, ang imo tagipusoon, it feels heavy, mga abyan. Kag it might be ang pressure nagaabot ini siya when we talk about family problems, financial problems, mga abyan, health concerns, work or ministry responsibilities, mga uncertainties, mga abyan, hindi na ito mapunggan nila. In those moments, people often ask, what should I do when panic and pressure come? Amo na iya pamangkot, no? Now, sining gabi, there are biblical guidance or guidelines. Kag ang pulong sa Ginoo gives us a clear guidance when panic and pressure come, ano ang himuon nimo. So, kung aton lang taon tuod na, ang sitwasyon subong, ang padayon nga conflict bala dito sa may Middle East, isa sa mga ginakabalak-an subong nga basin kong ang supply sang aton nga gas, gasolina, crude oil, basin bala mapuot, ti subong ginakulang ang supply, hindi lamang kita ang ginsupplyan, no? Damo-damo. Kag mapektuhan ang mga business, ang mga negosyo. Whether we like it or not. Ti ano ang himuon? Kung ikaw business ka, may mga salakyan ka, kung kisa amo na ginakabalakan basin kun mas short ka, there is a shortage of supply sang gasolina, crudo kag mga oil. Hindi ba? So normally ang response ng tao, pressure. May mga panic na. Pero kung ikaw Kristohanon, ano ang imo nga obrahon? Number one, turn to God immediately. The first response should not be panic, but what? Prayer. Pangamuyo, mga biyan. Siling sang pulong sa Ginoo sa Salmo 61, bala? From the end of the earth will I cry unto thee when my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. When your heart is overwhelmed, anong encouragement sa pulong sa Ginoo? Cry to God. Palapit, panawag sa Diyos. Kabalo ka, kung
ang eagle ang eagle. Kung may storm gani, advantage na sa eagle because through storm, it rises the eagle up high. Pataas siya. May mga pispis nga kung may storm gani, kapanago sila at disadvantage sa ila. Pero ang eagle ibaya, it rises him up higher if there's a storm. You know, bilang mga Kristohanon, bilang mga believer, the same as true. When pressure come, it lift us high. Our faith, your trust to God will lift you up higher sa paglantaw sini. Di ba? Amo ni. Good evening sa kay Palomata Mapisa. No? Kanini Sali. Dito sa Abu Dhabi, kumusta subong dira ni? No? Ang sitwasyon? May mga galing kay grabe ang supply man dira. No? Hindi niya basta-basta maubusan stock. Ang Abu Dhabi, no? May ara man sila sang kaugalingon nga source of langis, di ba? So, kumusta dira ang sitwasyon subong dira sa inyo ni? Ang mga residente ayhan, ano ang ila mga reactions, ano nagkalatabo dira subong? Abi balitai kami di? Sa kay Nini Sali Palomata. Di ba? Sila isang pulong sa Ginoo mga biyan. Turn to God immediately. What is a normal response sa tao kung may ara pressure, kung may ara conflict? Of course, nagakataranta. No? A sudden feeling of fear. So, amo ning ginhambal ni David ri. Siling sang pulong sa Ginoo, my heart is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. You know, rock speaks of stability. Dependability. When storms come, when pressure come, when conflict come, when trials come, when trouble comes, as believers, we have a person whom we can depend on, whom we can rely on, and that is God. Ano mga biyan? Ano yung encouragement sa niya gabi? Si ikaw, sa sininga gabi, you cannot rely to your bank account. Dahil siya, kagina bala ang encouragement. Kung ikaw, nagaubras ang kumpanya, siyempre ang kumpanya may mobility na, gagamit sang gatong na. What if kung mag-short ang supply, kung wala nag-supply, timano ka? Di ba? Kung seaman ka naman, galing kiti, ang amon dra nga may yara kami di amigo nga kapitan sang barko, siling niya may kagulingon man nga reserve, oil reservoir ang iban nga mga nasyon. Hindi ba? Tiyan mo ni, turn to God immediately. Pressure should push us toward God. You know, ang conflict, ang circumstansya, kung may pressure gani, amo na nagatulod sa imo, pakadto sa Diyos, hindi nga mapalayo sa Diyos, mga biyan. Di ba? Instead of saying, I cannot handle this, Lord, say to the Lord, I bring this to you, Lord. Di ba? He becomes our refuge. God becomes our refuge when life feels unbearable. Di ba? So, muna kung mag-abot gani, ang pressure nga nagakataranta ka, no? Ina ba lang bigla ang takot, amo ng panic mo. So, muna, God becomes our refuge when life feels unbearable, mga abyan. Turn to Him immediately. Amo nang ginamba sa pulong sa abi, ikaw, ano ang imo subong dira nga balatyagon? Ano ang imo, subong nga ginahimo? Lalo na ang aton malang nga mga kaotdanan, mga kakilala naton ato sa guwasang punsod, nga naipit subong sang conflict ni.
We just don't know. Mga biyan. Pero amo ning angkat subong sa pulong sa Ginoo. Sining gabi. Ha? Kung may ara gali trials, may ara gali problema, may sitwasyon gani nga mahambal ka, dapat balik naman ang pandemic. About, di ba? Ang pandemic time ini, kung imulan taon, kung maglawig ni, sobra pas pandemic ni. Abi mo kagina, kanami lang bala. Nagalanta ko gina sang may vlogger subong nga siling niya ano ang safest place kuno sa Pilipinas? Ha? Ano ang pinaka-safe place daw? Subong siling sang vlogger siling niya. May mga lugar subong sa Pilipinas nga pwede nga mangin target na. Di amo lang man iya opinion, nalantaw ko siya bla. Lalo na ang mga lugar nga may mga bases sa military base. Hindi bla? Sila niya ang safest place, sabi mo ano? Bukidnon. Kaya ang Bukidnon ko no, may kauglingon siya nga food supply. Ha? May kauglingon siya, food basket daan ang Bukidnon, hindi bla? Gan supply sila sang gulay, mga pagkaon, ara dira. Posible na. Oh. Hindi ba? Oh. Siling diri ni ko ano? Dini Sali oh. Hello Pastor, good afternoon. Salamat at purihin ang Panginoon. We are safe. Ay, salamat sa Ginoo. Salamat sa inyong prayers ninyo Pastor sa ngayon. Madalang na lang ang kwitis. Kwitis galang gina ang ilang tawag dito sa mga rockets kaya galulupad sa kahawaan. Sa umaga na lang ang marinig, ang sabog bihira na lang alert sa phone. Kaya may mga alert ang phone nila na mo. Di ba nga message alert, hindi ba? Salamat sa Ginoo, no? Praise God ni. So, amo ni. Hindi ba? Number 2, what will you do? What should a person do? What should a Christian do? What should a person do when panic and pressure come? Not only turn to God immediately. Number 2, trust God instead of fear. You know, panic grows when we focus only on the problem. But the Bible tells us to trust God's care. Grabe no? Sang first week ko no, sunod-sunod ang pagsabog. Sunod-sunod din ang alert sa phone. Automatic yan pala pag may missile threat. Terrible no? Amak mo na, no? Dito ni sa Abu Dhabi ni, no? So praise the Lord, no? Keep safe lang kamo da niya. Halong lang kamo dira sa Abu Dhabi no sa dito sa Middle East. So kabay nga God will protect you there. Prayer gate kami sa inyo nga mangin safe lang akon may sister man ko da you know. Si Ate Jinky, si Nini Sali dira, Nini Junela. So amo ni. Siling sang pulong sa Ginoo. Trust God at all times. Sa Psalms bala na? Sa Salmo, kung aton lang taon bala, kanami lang sang comfort bala sa pulong sa Ginoo. Nga aton bala makita, no? Diri sa may Psalms 62. Siling sang Bible, in verse 8, trust in Him at all times. Because there are times that we cannot trust God. There are times that our faith naga-waver. Ang aton trust naganubo, mga abyan. Sabi ng Bible, trust God at all times. Trust Him at all times. Sabi niya, in God is my salvation.
and my glory, the rock of my strength, and my refuge is in God. Trust in Him at all times. Bawat oras, bawat minuto, sabi ng Biblia, trust God. Trust Him. So, ito yung encouragement galing po sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible, casting all your care upon Him, for He careth for you. You know, notice the reason here. God cares for you. Iniingatan po tayo ng Panginoon, mga kapatid. You are not forgotten. You are not abandoned, sabi ng Biblia. God is personally concerned about our struggle, about your struggle. May mga kinakatakutan tayo. Kagaya ngayon, yung pressure, makikita natin, maramdaman talaga. Di ba? So what should a person do when pressure come? Not only turn to God immediately, second, trust God instead of fear. No? Pananampalataya. Manalig sa Panginoon. Instead, matatakot tayo. Of course, ang takot nandyan lang yan eh. Di ba? So sabi ng verse, casting all your care upon Him, for careth for you. Diba? You know, a child feels safe, not the storm stops immediately, but because the Father is near. Yung bata, hindi matatakot yang tatawid sa daan, kahit maraming sasakyan, hindi matatakot yan kasi bakit? Hinahawakan siya ng kanyang ama. Same as true. In the midst of trials, in the midst of confusion, in the midst of chaos, there's a God who holds us. Yung Isaiah 41, sabi ng verse, Isaiah 41. Basahin ko para sa inyo ang Isaiah 41. Ito yung aming sermon kanina, no? Isaiah 41:10. The verse says in Isaiah 41:10, do not fear. Huwag kang matakot. Kaso lang, meron talagang time na natatakot tayo. Natatakot tayo na sakit, natatakot tayo sa financial problem, natatakot tayo sa sitwasyon. Kung manonood ka sa balita, marami kang makikita talaga. Sabi ng verse, do not fear. Ito po ay hindi, itong command na ito was not given to the wicked and unbelieving, but to the true people of God in the midst of rebellious nation. Makita natin, God never tells the wicked and unbelieving not to fear. Believers are not to fear because they belong to God. Ang Panginoon hindi siya distant observer eh. He is our helper in times, any times of need. Ito mga kapatid, sinasabi ng verse, di ba? In times of trials, in times of confusion, in times of conflict, we have a God whom we can trust. Di ba? What else? Not only trust God instead of fear, not only turn to God immediately. Third, seek God's peace. You know, God promises a peace that is stronger than pressure. Yung Panginoon natin ay sinasabi niya na kahit na mayroong
pressure. Strong pressure. Merong peace in the midst of the storm. Sabi ng verse, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And what happened? Sabi dito, the peace of God shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. You know, God's peace guards the heart ng mga mananampalataya. Di ba? Ano yung kinakatakutan mo? Ano yung imo ginakahadlukan? So, mong istorya kami kainabla after simba, istorya kami sang may ara engineer, may ara negosyante, may ara seaman. Siling ko initanan, kung worst come to worst, maapektuhan, layo lang man to ang gira, pero siling ko, do you think nga maapektuhan ang Pilipinas? Of course. Wala man sa kauglingon diri nga source sang crudo. Langis, wala ta sang source diri. Diba? Ang Bataan nuclear power tani, kaling kay wala man to. May ara kita malampaya sa Palawan, wala man. Kita nagadepende lang kita kung ano ang ginapadala sa aton diri, anong ginaangkat naton. Ano ang gina-export naton? Ano ang gina-import? Wala man. Import, wala kita sang gina-export, gina-import lang. Di ba? So, mo ni. Pressure still exists outside, but peace rules inside. Mo ni. Tahom ni. Di ba? Seek God's peace, mga biyan. Kung aton lang taon bla, importante nga ang ining kuan bla, siling sang pulong sang Ginoo, kagina ang ginhambal namon sa amon, ginhambal namon sa amon nga preaching, sinamon, don't panic, God is with you. Ang presensya sang Ginoo, isa sa mga rason nga hindi dapat magpanik ang isang Kristohanon, tungod kay ang presensya sang Dios personal na. His presence is personal. Wala naghambal ang Diyos, I will send someone. He said, I am with you. Alam mo na no? Siling sa pulong sa Ginoo, the Lord thy God is with you, whithersoever thou goest. God walks with His people through every situation. Muna yung presensya sang Ginoo, mga biyan. God's presence is constant. God does not appear only during good times. Di ba? Sili sa pulo sino, I am with you always. Sino nga gabi, ikaw, abi? Abyan, kung ari ka sino nga gabi. Ano ang ginahimo mo? Sa tion, sa sitwasyon nga ginaatake ka, sang kakulba, sang kahadlok. Ano ang ginaubra mo? Abi? Ano nga pamaagi nga ginahimo nimo? Kung ara ya ang circumstansya, ang problema nga nag-cause us to panic and it cause us nga ma-pressure ka. Ano ang ginahimo mo? Ano ang ginaubra mo? Ano ang imo pamaagi, mga biyan? Abi, i-share ina. Kung may ara, gani isang mga bagay nga nagakos nga panik ka, nagapressure ikaw, ano ang ginahimo mo? No, abi, pamatian, tabi si Rose, abi, be. Diba? Siling sang pulong, sige na, turn to God immediately. Turn to Him immediately. Not only that, because God's presence removes fear. Fear grows when we feel alone. But
Faith grows when we remember God is near. Tahom, no? Nami, sini nga, may ara sang emergency alert, no? Mak mo na. Lahat ay pinag-iingat sa maaring pagpatak ng abu na ibinuga ng bulkang Kanlaon patungong timog silangan at hilagang silangan dakong 6:09 ng gabi. Amak mo na, no? Kita mo na? Diba? Kita mo, emergency na naman. Grabe ni. Not only ang mga price hike sang Balaklon, di ba? May bagyo, may lindol, may baha, may bulkan. Hindi ka ni maratol, hindi ka mataranta. Sining sa iban, maano na lang ni Bi? Maano na lang kita, Bi? Diba? So, ini nga mga bagay, mga biyan, kung ang imo pagtuo sa Ginoo hina, mataranta ka, maratol ka. Di ba? That is why, bilang mga Kristohanon, di ba? Mayara kita assurance. You know, when the disciples panicked during the storm, the wind was violent during the time sa Mark chapter 4 nga account pala na, verse 35. The disciples panicked during sa sina nga sitwasyon. Nakita nila boisterous wind, violent wind. Ang mga balod, ang umbak yan, nagsulod na sa ilab pambot. Grabe man, kaluoy man sang pamilya sang nakita, no, nga nag-rescue dito sa Balabag, Boracay, nakita ang lawas niya, patay na siya. Nag-rescue lang man siya tani. Last time to wala, nga may nalunod to. Nadali man siya. So, ang mga disciples, nataranta sila. But they forgot one thing. Jesus was in the boat. Why gid sila kadumdum? Nga ang Diyos upod nila. Diba? The storm was big, but Jesus was bigger than the storm. Nalipatan sa mga disciples. Diba anong ginhimo? Even the nature obey God, obey Jesus. He calmed the storm. Grabe, no? So sometimes sa aton kabuhi mo na may mga pressures, but we forget nga ang Diyos nga upod mo, He can be able to stop. He can be able, that God is in control, mga biyan. Diba? So muna yung makita natin. What else? Not only turn to God immediately, ano pa to? Trust God instead of fear. What else? Seek God's peace. You know, ang Ginoo ya, bisan ba nga may ara sang pressure, may mga lain-lain nga mag-aabot, nga nag-cause nga mapanik ag matranta ka, ang Ginoo is in control. That is why number 4 sila nga, remember that God is in control. Panic often comes when we feel out of control. Di ba? Ang pulong sa Ginoo nag-remind sa aton, fear thou not, for I am with thee, I will strengthen thee, I will help thee. God promises His presence, His strength, His help. When you cannot carry the burden, God carries you. Ang Ginoo ya, siya ginaya magdala. If you are facing panic and pressure today, dumduma ini nga mga kamaturan. God sees your struggle. God hears your prayer. God cares for your heart. You know, pressure does not mean God has abandoned you. You know, sometimes pressure is the moment when God invites us to trust Him more deep. Ano yung makita natin? Diba?
ang pulong sa Ginoo naghambal sining gabi, sini niya, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. God will not only listen to your burden, He will sustain you through it. Ano mga abyan ang imong ginakahadlukan subong? What is that thing that cause you to panic? Na pressure ka, nagkataranta ka, nagkahadlo ka. Yun ang pulong sa Ginoo naghambal sining gabi. Sa kay Isaiah, Prophet Isaiah bala. Sini niya ang pulong sa Ginoo nag-encourage sining gabi sining niya sa Isaiah 41, di ba? 41:10. Gaina aton basa ina. Do not fear, for I am with you. Ang presensya niya. Hindi ka magkahadlok. Upod ni mong Diyos. Do not be dismayed, for I am your God. Ano ginawa niya? I will strengthen you. God promised strength and help. Ang siling niya, I will uphold you with my righteous right hand. Imagine mo na. Ang Ginoo nato nga ginaalagan mga ben, hindi gid siya mag-abandon sa aton. Hindi gid siya magpabaya sa imo ug sa akon. He promised us. He promised strength, help, and He will hold us firmly. Diba? So I hope nga ang pulong sang Ginoo mga ben sining gabi will encourage us to trust God fully, totally sa sinigit nga gabi. No? Mga abyan, kabay ang Ginoo pakamaayo gid sa aton tanan-tanan. No? So, I hope nga sa simple nga paghangkat ni gabi, nagahatag sa aton sang encouragement kag kalipay nga in the midst of chaos, in the midst of troubles, we have a God whom we can cling on, whom we can trust on. Diba? Who promised that He will never leave us nor forsake us. Mga biyan, ang Ginoo magapakamayo sa iya pulong kagabay nga ang buhi nga pulong sang Ginoo magahatag sa aton sang encouragement kagpadayo naton nga alagaron tawgon ang Ginoo sa aton kabuhi. Kung anuman ang sitwasyon nga may ara kasubong, sa ligi ang Dios. Even your life, ihatag sa iya, tugyan sa iya. Ang Ginoo hindi iya magpabaya sa imo. Gani sining gabi, kung ang kahadlukan sa imo kamatayon, ginperdi sang Dios ang kamatayon. Dito sa krosang Kalbaryo, ginhatag niya ang kabuhi, nagpakpako siya, nagantos siya, nagpasakit siya, ginkoronahan sa sang tunok, napatay siya, kagpaabot sa 3 ka adlaw na banhaw siya. He even has a capacity to save us from hell. Mga abyan, isalig ang imo kabuhi sa Ginoo. Kilalaha siya, batuna siya. Silang sampulong sa Ginoo sa 1:3-16. Ginhigugmas ang Diyos ang tao sa kalibutan sa bagay na ginhatag niya ang iya bugtong anak. Ang bisan sino nga tuo sa iya hindi na madula kundi tagaan ni sing kabuhi nga wala sing katapusan. Abyan sining gabi kung ang kamatayon kahadlukan sa imo, saligi ang Dios. Ginperdi niya ang kamatayon. Ginpromisa niya na ang tanan nga magtuo ka magsalig sa iya, tagaan niya sing kabuhi nga wala sing katapusan. Ayhan sining gabi, saligan mo si ayhan. Batuna siya. Angkuna siya bilang imo Diyos kag imo manluluwas. Hambala ang Ginoo makasasala ko. Salamat nga ikaw nagantos, nagpalangsang dito sa krosang Kalbaryo tungod sa akon mga sala. Amay, Ginoo, katawara ako sa akon mga sala. Sini nga gabi, batunon ko ikaw bilang akon Diyos kag manluluwas. Sulod ka sa akon tagipusoon kag mangin akon Diyos. Mga abyan, kung sini nga gabi ari ka, nagapamati ka, confused ka, pressure ka, hadlo ka, saligi ang Diyos. Kilala siya. Kung ikaw, nagapangamuyo, kag batunon mang Diyos ng imong manluluwas, text me, chat me, kontakan mo ko, kahit pangamuyuan ko ikaw. No?
So kabay mga abyan, kitain naman kita sa dason nga mga inadlaw sa Wibis naton nga program may ara kita. Blessed Hope every Thursday with Pastor Ariel ang aton host dira. At the same time ining aton nga programa Counseling Time sa radio, no? Ang aton partner si Pastor Erwin wala subong, may kinlaktan siya, maybe next time makaupo naton siya, no? Sa kay Pastor Erwin, partner naton Pastor Erwin de la Cruz sa Katiklan Fundamental Baptist Church. Alright, so mga biyan, takop kita sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Pakamayuhay na sa amon mga kasing-kasing. Way ko kabalo Ginoo kung ano ang pressure, ano ang circumstansya nga nagaabot sa kabuhi sa amon mga viewers, sa amon tagpalamati. Lord, buligi sila, pakighambal ka sa ila, kabay sa liga nila ikaw, ng ila Diyos, batunon nila ikaw, ng ila Diyos, kag ila manuluwas. Pakamayuhay, Lord, ang mga pulong nimo sa amon mga kasing-kasing. Salamat sa inyong station, continue to bless sa amon nga technical side, kag sa amon Ginoo nga kinanglanon, every month, ikaw magapakamayo. Pinabalik namon sa imong tanan nga pagtugyan, pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mayang gabi sa tanan. God bless and see you next time. Bye-bye.